So, welcome for this video. My name is JB Andreas, a computer engineering student, and I'm creating this video for our project NCP Elective 2. So, let's proceed to our main goal. So, my project title is Interactive Image Processing Toolkit using Pillow, NumPy, and IPy widgets. Then, let's proceed to our project objectives. Okay. Then, our project objectives is to develop user-friendly GUI image processing tools in Google Colab. Second is to provide real-time visual feedback for common image editing tasks using Python libraries. Third is to integrate functionalities like resizing, rotating, filtering, grayscale, conversion, and resolving, and watermark. So, nagbuhat ta og nagbuhat ta og atong gibuhat nga project is naka-base siya sa Google Colab. Atong gamit nga library is language is Python. Then maka-edit ta og image like resizing, rotating, filtering, grayscale or conversion. So mura ta siya og edit ra og picture. Then this is the image processing. Okay, natong objectives. Then let's proceed sa atong flowchart. So as you can see, it's very simple. Nakay siya kay so per task kay itong code siya. Simple yung flowchart. So let's start. So as you can see, start. Then i-upload na itong image. Then display dayon. So makita na to dire atong kaning nga part is atong GUI or user interface, which is pag-upload na tong image. So pwede na to siya ma-edit ang brightness, contrast, rotate, filter. Sa watermark, threshold, then pag-apply butang nila to is ang atong apply change or up button nga para makita na to atong gi-edit or atong mga filter. Then, pag command, apply change, makita din na to itong kung wala tayo gyutro ato ang original image or na nato itong mga gipang resize or atong gipang outro. So, as you can see, that is very simple flowchart. So, grabe ang code by next. So, language. First, I use language, Python. Then, next, from sa libraries nato atong gamit is NumPy for manipulation or data manipulation or operation. Then Pill or Pillow for image enhancement, image processing, image filter. Then IPy widgets for GUI in Google Colab. Then Skip or also resolving for black and white and resolving. So para mas makita na to, I use this part editing resolving kay para makita na black and white or kanang automatic na siya nga black and white or yung nindot nga part nga black and white, which is mean is also in the coding. So then Google Colab and Google Drive. Next, so as you can see, atong key features atong project, yung mga key features, so which is resize, rotate, flip horizontal, apply filters, convert image grayscale, resolving, and download image. So it's very simple as you can see here. Here atong user interface, height, weight, rotate, flip, filter, brightness, contrast, threshold, watermark. Okay, that is our key features lang ato sa atong code, sa atong project, I mean. Okay, let's proceed. Okay, code explanation.
let's go to the hard part. Okay. So as you can see here, so I install a pip install. So para sa atong GUI, maka GUI ta diri sa Google Colab. Next, here. I-zoom out lang nato para makita na to. Okay. Here, as you can see, pinakauna, i-import ko o peel or pillow. So, import tawag peel. So, image enhancement, image filter, image draw, and image font, then image. So, dagan nga ito lagi i-install nga mga libraries para sa peel lang apart sa pillow. Then, IPy widgets for the GUI in Google Colab. Then, NumPy, then Google import, IPython display para sa atong Google Colab. Then, threshold here. I imported here para sa black and white niya nga part. Very important siya sa image processing. Okay, so then as you can see here, this part here sa atong code, so ato siyang gipang define ang mga process niya or ang mga gipanggamit nato. So ako siyang gipang define kay para dali lang bitaw nato. When coding kasi mas dali nato balik ang atong code or makita atong gipanggamit kung i-define lang nato daan. So I really like using define in coding, so para mas dali lang gid ato sa makita mga process niya or atong gipanggamit kay naka-define naman siya. Okay, so first akong gi-define ng size, ang image, ang rotate image, flip image, convert, grayscale, colors, then filter, SciPy, and ipang-define na to. Okay, naglalag. Okay. Here, the filter, which is blur, sharpen, contrast, SciPy. Then, threshold for the black and white. Here, black and white, manually. Pwede na ito siya i-manual nga itong i-adjust ang black and white. Pwede po dili. Then, adjust contrast. Pwede na ito i-adjust. Then, watermark na to is here, watermark. Then, so, nakakita naman ito itong ipang-define ng mga function na itong ipang-gamit. So, let's proceed with the run this code. Then, I'm gonna try to elaborate more about this code sa pag-run na lang. So, para mas ma-explain and maklaro na to atong code. Okay. So, wait. So, as you can see here, so upload, choose image, choose files, choose file. So, asa ni siya nga part sa tong code? Ano yung choose file? So, makita na to siya here. Makita na to siya here. So, upload image. So, as you can see, kagain na natay import Google Colab file. Import file sa Google Colab. So, mo itong gigamit nga libraries atong import Google Colab. So, as you can see here, before na ito mag-start atong mga filter or editing or resize, which is mag-upload sa tag image. So, which is nasa diri nga part kani. See here, nasa diri. Nag-upload siya. Then, pag ma-upload na tong image na to, here, upload na tong image. So, ma-edit na to siya, ma-edit siya, then RGB or atong gilistan na filter, color, color, RGB, atong gilistan na to siya, atong siyang gipang edit. Then, yung original image, from the original image, atong gi-edit, atong na siyang i-copy. Gi-copy siya, equals to copy, kay para
napatay idugang or kanang i-apply na pud nga sa atong edit, ma-apply pa siya. So nakaka-copy lang siya ang image. Then i-display din ang oh wait, what is that? So here, display lang siya, ma-display lang na to ang image. This part. Wait, what is that? Here, ma-display lang na to, ma-display na ang image, so makita na tong image na itong i-edit or wala na to i-edit. Okay. Next, so let's try to upload. Okay, choose file, then I'm gonna find this one, the car. As you can see here, so makita to tong image, so ato nang i-upload, kita na siya. Then here's the GUI, so user interface siya sa atong gibuhat. Then asa siya nga part ni sa atong code ni kaya na pod siya sa user interface niya. So here ako siyang i-call out diri nga display ang UI niya or user interface. Then this ako na siyang akong gipang call out ang UI niya, akong gipang plus star. So pag bali-balihon ako ni siya, kaning part kani og ako ni siyang bali-balihon. So mabali-bali po na siya diri, mabutang po niya ni. So malaylahi po ni kung ako to siyang bali-balihon diri here. So dili na ko nina niyang plus star, ako to siyang ibali-bali. As you can see ni naka plus star siya, nakasunod siya here sa width, height, angle, flip, rotate. So nakasunod siya, no? Wait, rotate, flip, filter. So you can see here. So asa na to siya dapit. So nakasunod siya. Then asa na to na siya dapit nga part key, butang or i-code na to siya nga part. So na siya sa pinakauna. So you can see here. So sa atong widgets slider, so ako siyang gi-comment na ko siya para ma-highlight din siya nga part. So then here nakauna na to itong weight, height. So widgets na to, sa itong widgets natay slider which is widgets. Wait, how to here, as you can see here, naka-slider siya. So widgets na to sa itong Google Colab, pa-slider siya. So pwede na to siya wait, I'm gonna really apply this thing. Ito siya maana-ana, tuyo here. Fancy move siya. So slider sa widgets or sa interface siya sa Google Colab. Then height, naka-slider pod. Then max lang niya nga ma-slide. Slider siya is 500 or pwede na to i-change, depende na lang. So ako lang siyang gilimit sa 500. Then description sa iyang pangalan, width, and height. Then you can see here width is slider, height is slider. Then ako siyang i-call out there sa UI. Here, slider UI. Diba? Kita nito siya. Dira to siya gipang plus star ang para sa itong UI nga process. See here, the watermark, download button, flip operation, then filter, here, filter. So, widgets, drop down. So, drop down is para makita na to itong mga gipang butang. So, atong gipang butang dira, atong option sa atong drop down is ang none, blur, sharpen, age direction, invert, sci-fi. So, description niya, tawag siya, filter. So, nana lang siya ang pagbuhat sa atong user interface sa Google Colab. In-announce siya din, in-announce siya plus star, then ato siyang i-call out sa ubos. Then pa-display na to siya, diba diri here. So, pag tahay wala na to siya i-call out sa atong display, igor ta nagpa-display, wala na to siya i-call out. Pag tanggalon na to ni, wala na to siya i-call out here. So
file. Huwag na to siya i-call out, diba? Igor ito nagpa-display ang siya. Tapos here siya nagpa-display. Igor na siya i-call out. So ana lang siya. Ana lang ito makita. So wala tayong user interface kaya wala to siya igor man to siya ipa-display. So wala yang UI, wala sa sulod. So pag input natong UI here. So just file lagging, I think lagging, yeah, lagging. Itas siya part. Okay, naglalag. Okay, here upload the wrong car. Upload. So nana yung UI, so ang yung user interface nana. So ito naman siya i-call out dito sa bus para ma-display siya apart. Okay, then next itong wait sa atong process, atong pag process niya. So here the button process or the logic atong button itong ipang process which is from sa image nga itong i-upload sa original image. So para ma-edit na to. Okay, so image prop para ma-resize na to or ma-rotate na to itong image. Here, as ako siyang ipang-call out. Then, if pinduto na to atong flip ng operation, pwede siya ma-vertical, pwede siya ma-horizontal. Then, i-proc na po na to atong filter ng operation, which akong siyang i-define sa akong filter ng operation, which is nara. Kani. Then, ako siyang ipang-adjust sa akong filter na SciPy. Dito sa akong mga filter, ako siyang ipang-adjust here. Ang akong mga color niya or sa yung what we call this RGB or the red, blue, green. So, dili na ako siya elaborate more kay murag taas-taas siya. So, makita mo na ninyo siya sa below nga description or sa below nga website. I don't know the name but I think basta below siya nga process RGB. Okay. Next, saan tato? Filter sa yung operation, then grayscale box, then thresholding. So pwede na to siya i-manual, pwede po siya automatic na siya nga i-adjust niya ang black and white nga part ni sa image. Okay, or the entire black and white siya na bahala mag-adjust. Then watermark, last is watermark. Then ang final image nga naka-change na siya or na RGB or na image process na, then no final image na si then final image na siya, ayan ang na-process ng image, yung display. So kung wala kay outro or naka-outro, so clear or yung outro nga image na or na edit na siya or na process na siya dito. So next, so let's try to edit. So makita na to itong mga function na yung mga tugain na. So adjust na to ni siya from this size ato siyang i-adjust. So play change. So ano na ba na ako niya, then rotate ato siyang tuyokon. Ara, natuyok-tuyok siya. So ato siyang ibalik og 0 para plaster lang. Okay. Then flip or vertical or horizontal. Ito siyang balbalihon. Ano pa horizontal? Wait lang. Ano? Ay, naka 6 pa siya. Ito siyang 0. Ito siyang i-adjust. Okay, wait. Okay, 0 na to siya. Play change. Naka-vertical siya. Uy, naglalag. I think I'm lagging. Okay. None or vertical. As you can see, vertical. Wait, tunginan. Then, ano itong filter? Blur, sharpen, edge, invert, and SciPy. Tapos, ma-adjust na itong brightness or ang contrast. Here,
Then this part, kaya to i-black and white or threshold niya is tani bahala. So, ani pwede manual or pwede po automatic na siya nga i-adjust niya. So, here black and white. Fancy black and white pero pwede na to siya i-adjust. Kita rin mag-adjust yung black and white or threshold niya. Here. As you can see, apply na to. Black and white siya ang gitara. Then, ito. Adjust. Yeah. Adjust lang siya. Then, the download button and this, I think I don't explain this one here. So, as you can see, download na siya. So, iwait lang ako siya na butang kay ako lang gitry ang process kay image. So apply lang. So ako po ni siyang naunang download kay para gusto na akong makita ang final output, ma-display na siya. So akong gibutang yung download na part. So download, so process image. So atong gi-process nga image, i-accept niya ang atong gi-outro nga image. So atong gi-download, atong gi-process. Then what's I'm gonna explain more sa code, watermark, filter, na-explain na ako, upload. Then here sa manipulation of data para sa atong RGB is here. So na-explain na po na ako ni. Then what's more, import. So upload image sa yung process. Then UI or layout display. Then user interface, download. So ito itong trawon ni. Wait lang. Para not draw. Okay. I think I'm lagging. Lag siguro. I think I'm lagging. So as you can see here, atong upload, atong filter. So para sci-fi na lang. Sci-fi, brightness, contrast, brightness, atong i-adjust, atong ipangit-ngit. Then apply change, back, then atong padak on. Here, back, up, then watermark. Kung gusto natin siya butang watermark, atong ibutak atong pangalan. So itong apelido din. So dako siya. Then the watermark here, sci-fi, kita nato. Then atong i-download ang image, and atong i-download ng image. Okay, lagging, wait lang. So here makita nato ang yung image. So diba, from this car, so natural na siya. So nabuhat na nato itong goal na user interface sa Google Colab, then Python. So I think I'm explain everything that needed. So atong mga function, atong ipang define, upload itong image process, then button, then logic, then UI interface na to. So I think explain everything. So here, so that's all. Thank you for listening.